Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin nagkagulo. PBBM at Boeing nabulaga sa ganti na sa Senado. And mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe lang po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin to. Nako, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, fight on corruption now in legal arena, not political. Sigurado po ba kayo na hindi po na po politika itong fight against corruption or corruption, di ba? President Ferdinand Marcos Jr. said the administration's fight against corruption through the Independent Commission for Infrastructure has moved from the political arena to the legal arena. Ayan. Ano po ba? Ayan. Ito, babasahin po natin yung naging komento ng ating mga kababayan. Ikaw nga ang number 1, labanan mo sarili mo. Aray ko po. Budol Syndicate. Aray. Hirap niyan, kalaban mo sarili mo. Oo nga no? Anak ng tokwa naman daw mga kababayan ito pang mga komento nila. Due process based on their own preferences, judgment and punishment depend on kaalyado ba o hindi. Tama. Till now, di pa pinapauwi si Saldico at halos mga senador ng opposition ang tinatarget ngayon. Si Alice Guo nga napauwi nila agad. May kinakatakot ba silang ibulgar ni Saldico? Bakit ayaw nilang pagsalitain? Ayan mga kababayan puro press release, wala pang nakukulong. Oo nga no? Almost sobra na isang buwan mga kababayan, wala pa rin, hindi pa rin nakauwi si Saldico. At bihira lang pag-usapan si Saldico. Unlike, tingnan nyo yung kay Alice Guo, di ba? Pati kay Pastor Kibuloy, di ba? Araw-araw yun mga kababayan, may media. Hanggang na napauwi, hanggang nahuli si Kibuloy, hanggang na napauwi dito si Alice Guo, di ba? Araw-araw may media na bumabatikos, nagsasalita patungkol po, nagbabalita patungkol kay Alice Guo. Pero ngayon mga kababayan, bihira lang tayo makarinig, bihira lang po natin marinig yung pangalan ni Saldico. Bakit ganun? Tama ba siguro itong komento kanina? May kinatatakot ba silang ibulgar ni Saldico? Baka lang naman. Okay, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto dito sa susunod nating ipapakita, mukhang nagmamalinis dito si President Bongbong Marcos Jr. Ayan Sabi po kasi dito mga kababayan, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagkakahandle ng ebidensya? Sino sinisisi nyo? Di ba? That would be a much worse result. Due process must be observed. Sobra-sobra na nga ang due process na ibinibigay ninyo no? Kay Saldico. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Teka lang. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. So sigurado ka na alam mo na talaga, di ba? Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Tingnan mo. Puro sila, di ba? At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Aray ko po.
Sabi nga sa isang kanino ko ba yung nabasa? Sabi doon baka dito kaya Attorney Rowena Guanzon, no? Sabi po kayo ang magbalik, no? Ng tax na ninakaw ninyo sa taong bayan na ninakaw ng ama mo, di ba? Magkano yon? 200 plus billion tax na, di ba? Yung tax na dapat bayaran ng Marcos. Tapos ganito magsasalita ang Marcos, ibalik nyo sa tao. Parang sinabi mo na rin sa sarili mo, ibalik ko na kaya, di ba? What I'm trying to point out, mga kababayan, kung magsasalita ka ng ganito, dapat you make sure na malinis ka. Malinis ka hanggang sa mga ugat-ugat mo. I mean, from your parents, di ba? Malinis kayo bago mo sabihin to. Kasi babalik at babalik sa ito no? Yung sinasabi niyang makulong talaga sila at ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno. Ibalik sa tao. Yun, ibabalik ko rin sa iyo yan. President Bongbong Marcos Jr., ibabalik din po namin ang tanong na yan sa iyo. Kung yung statement na yan sa iyo, di ba? Dapat ibalik nyo yung ninakaw nyo sa gobyerno. Ibalik sa tao, President Bongbong Marcos Jr. If you really understand, no, what you are saying, no, start it with yourself. No, simulan mo sa sarili mo. Talagang hindi ibabalik ni Saldico at ng iba pang mga magnanakaw ang kanilang mga ninakaw dahil nakikita nila that the president is not doing it. Diba, mga kababayan? Ano po ang masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang, mga karabin natin. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito pong ASEAN. Kasi po, mga kababayan, ito, natawa ko dito. To my friend Bongbong, good luck. Malaysia Prime Minister Ibrahim, ipinasa na ang ASEAN chairmanship kay PBBM. So yan, mga kababayan, ang chairman na po ngayon ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN ay si President Bongbong Marcos na, mga kababayan. Grabe, no? Grabe po ang kanilang Bakit kaya ganito ang naging desisyon nila? I mean, pinagbobotohan ba yan or talagang naka-schedule na ngayong taon, ikaw ang chairman, next taon, ikaw naman ang chairman, no? Personal lang ipinasa ng Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim ang malyete ng chairmanship kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa ASEAN Summit and Related Summit 2026. Ayun, parang schedule lang ito, mga kababayan. It's not being voted. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Marami po ang nagkomento at isa nga po sa nagkomento dyan, mga kababayan, ang paborito nating congressman na si Congressman Kiko Barasaga. Sabi niya po dito, sa 2026, bigla mo lang mababalitaan na ninakaw ang pondo ng ASEAN. Aray ko po. Huwag naman ganon. Di ba? Kahiya-hiya na po ito. Pag ginawa niyo ito sa international community, kahiya-hiya na po talagang Pilipinas. Ngayong alam na po nila kung ano ang nangyayari sa Pilipinas, that the Philippines is very, very corrupt. No? Especially the politicians. Tapos gaganituin pa ang ASEAN. Huwag nyo nang tangkaing nakawin pa ang pondo ng ASEAN, di ba? Nakakahiya na po yan. Hindi lang po ikaw ang, hindi lang, even dito po sa mga corruption sa ating bansa, hindi lang po kayo ang nakakahiya, no? Malamang yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, parang nahihiya na rin na maging Pilipino sila sa panahon ngayon, di ba? Dahil puro corruption po ang nangyayari. Baka isipin po ng mga taga-ibang bansa, lahat ng Pilipino ay corrupt. Lahat ng mga Pilipino ay magnanakaw. No? Hindi po. Ilan lang po ang mga magnanakaw na mga Pilipino. At yun po ay mostly, no, mga nakakurbata, mga nakadesenteng mga hinayupa nandyan sa Kongreso at Senado. Di ba?
sila talagang mga dapat makulong eh, no? Nakakagigil mga kabayan. Well anyway, ano pong masasabi niyo dyan? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Boying, sablay na naman. As usual, si Boying. Pero ang importante rito, paano ititake ni Boying yung kanyang pagkasablay? Ano reaction niya? Yan ang pag-uusapan nating malupit. Importante nito, harassment galing sa administrasyon. Bakit? Ito po. Ang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Yon, meron. Ito si Boying, umepal na naman. Meron desisyon etong babae na ito, laban kay Villanueva at gusto niya nang patanggal sa Senado ito si Villanueva. Na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibac Party List representative pa. Matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. Yun, yari. Diba? Pinapatanggal. Gustong ipatupad ni Boying. Ombudsman to Ito ay very clear na medyo may problema tayo sa ombudsman. Kasi isipin mo, ombudsman, meron siyang gustong ipatupad. Pero na-dismiss na. Ito yung napakalaking balita para sa ating lahat. Hindi lang po ito pagtatanggol. Hindi po natin pinagtatanggol si Villanueva. Kung may kasalanan siya, ikulong ninyo. Kung gusto nyo, ibitayin nyo pa. Patiwarik, wala akong pakialam. Basta nasa batas, ipatupad. Ang problema, yung kalidad ng ating ombudsman. Napakadelikado po ng ganito. Kasi dapat ang ombudsman nagre-research. Dapat ang ombudsman alam ang batas. Dapat ang ombudsman hindi nakaasa sa chismis. Malaking problema natin, paano kung ang katulad ni Villanueva ay nasindak na lang? Di ba? Kung meron pa siyang ibang kaso, mananahimik na lang to si Villanueva. Tama or tama-tama. Kaya lang pumalag si Villanueva, dismiss. Pero halimbawa, ibang senador ito, ibang congressman na na-dismiss naman talaga pero meron pa rin siyang kinakatakutang kaso. Mananahimik na lang yan. Pipilipitin ng leeg niyan, tapos susunod na yan sa gusto ng administrasyon. Malaki problema natin sa ganyan. Ang bihira May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o Kita mo, ang daming ebidensya. Ang bihira. Kasi si Boying mga kabayan, parang ang take ko dito mga kabayan, si Boying gustong maging malinis siya, no? Talagang gusto niyang ipakita sa taong bayan that he is very clean person, no? Pero alam naman po natin, bago po si Boying maging ombudsman, no? Marami po siyang kaso diyan sa ombudsman mismo. Dapat alam ni Boying yung proseso, di ba? Alam po ni Boying yung proseso mga kabayan kasi mismo siya meron po siyang mga kaso dyan di ba? Kung makikita ngayon ni Boying, mga kabayan, di ba? Nandiyon sa system nila. Boying Remulla, mga dinismiss na yung mga kaso kasi nga, yan ginawa nila ang lahat, di ba? By hook or by crook, di ba? Sabi nga, by hook or by crook, talagang ginawa nila ang lahat ng paraan para sila ay maging ombudsman. Siya ay maging ombudsman, mga kabayan. Napakarami pong kaso. Ngayon nga, may kaso pa yan sa no? Sa korte, no? Yung disbarment niya, aray ko po. Tapos kung umasta, ganito. So, ibig mong sabihin, ang ombudsman natin ay hindi nakasalalay sa ebidensya. Nakasalalay sa chismis.
malaking problema to. Yan ang kahihiyan ni Boying. At hindi lang ni Boying, Bongbong Marcos, kagago mo. Hindi po pagmumura yun kasi ang ibig ko lang sabihin dyan, you are just, in English, you are stupid. Sa paglagay dyan kay Boying. Hindi pa kayo natatapos sa kahihiyan ninyo sa lintik na ghost projects na yan. Yung inassign mong ombudsman, nagkalat pa. Animal kayo dyan, oo. Defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Ako totoo yan. Pambihira. This is not an isolated case. Galing kay Boying. Isipin mo, first day of ng trabaho niya sa ombudsman, ang binanggit niya patungkol kay Sara. Ang problema natin ngayon, yung mga magnanakaw sa baha. First day niya, gusto niyang binanatan si Sara. Correct mga kabayan. Tapos sasabihin nila, they are not weaponized, no? They are not being politically weaponized, mga kabayan. Sinong maniniwala? Pinalaya mo nga, di ba? Yun na lang mga basic para maintindihan natin kung ano ang mission, no? Yung mission ni Boying dyan sa ombudsman. It is to protect their allies. Especially kung pagdating na wala na po sila sa mga pwesto nila, di ba? Kasi magtatambak talaga ang mga reklamo sa kanila. Pero nangyari na nga po, di ba? Tambak ang reklamo doon sa former governor ng Cebu na si Garcia. Anong ginawa ni Boying? Binasura ang mga kaso, ang mga reklamo. Diba? Binasura niya. Bakit? Kaalyado eh. Tapos dito kay Villanueva, dismiss na, hinuhukay pa rin. Grabe ka. Grabe ka, Boying. Diba? Huwag niyo kaming lukuhin na hindi politika. Kung bakit ka nandyan, hindi politika. Nako, nandyan ka dahil sa politika. Supposed to be, it's not. No? Dapat hindi yan ang nangyari. Dapat hindi politika or politiko ang namamahala sa ombudsman kasi wala namang check and balance, no? Sa ating gobyerno. Sino pa ang lalapitan mo kung hindi mo naman kaalyado? Diba? Kung hindi mo kaalyado si Boying, huwag ka nang lumapit. Mapapahiya ka lang. Aray ko po. Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.